Ako si Dan. 29 na taong gulang at katulad ng iba mong taga-subaybay, mayroon akong karanasan na hanggang ngayon ay naghahatid ng kilabot na pakiramdam tuwing aking maaalala. 10 taon na ang nakakaraan. Taong 2013, 19 na taong gulang pa lamang ako. Nasa 3 taon ako ng kolehiyo sa isang kilalang unibersidad sa siyudad ng Iloilo. Aktibo ako sa isang organisasyon kung saan pumupunta kami sa mga piling barangay para maging volunteer sa pagtuturo ng iba't ibang uri ng sining tuwing summer. May mga adopted barangay kami at isa na doon ang bayan ng Dumangas, probinsya ng Iloilo. Tubong Negros ako. Hindi ako masyadong pamilyar sa probinsya ng Iloilo. Pagkasara ng klase, umuwi muna ako ng Negros ng 1 linggo at muling bumalik sa Iloilo. Nagkanya-kanya na kaming pagpunta sa barangay na nakadestino sa aming grupo. Sumakay ako ng roro na diretso sa daungan ng Dumangas. Nagtanong ako sa tricycle driver kung alam niya ang barangay na aking pupuntahan. Tiningnan ako ng driver at mababakas ang takot sa kanyang mga mata. Sabi ko sa kanya na dayo lang ako sa Iloilo. Nagpunta lang ako para sa isang outreach activity na magtatagal ng ilang linggo. Sinabihan niya ako na pinangingilagan nila ang dumako sa puok na iyon dahil marami na ang nawawalang dayo na hanggang ngayon ay nananatiling misteryo ang kanilang pagkawala. Hindi ako naniniwala sa mga aswang, maligno o multo. Buong tapang kong ipinahayag na nagkataon lang ang pangyayari. Ihatid niya lang ako at bibigyan ko siya ng karagdagang bayad. Dahil sa pamimilit ko sa driver, pumayag ito. Pero sa kasunduan, na sa bungad ng barangay niya lang ako ihahatid. Naglakad lang ako papasok. Pero nakapagtataka na tirik ang araw, pero nakasarado ang mga kabahayan. Nagtanong-tanong ako at tinuro nila ako sa isang sira-sirang plaza. Doon nadatnan ko ang aking mga kasamahan. Agad na sinimulan ng munting programa para sa pagbubukas ng mga nakalinya na aktibidad. Kinagabihan, doon kami natulog sa bahay ng kapitan. Hating gabi na ng aking maalala na naiwanan ko ang aking mga gamit sa opisina ng barangay. Dahil sa pagod ng aking mga kasama, napahimbing sila sa pagtulog. Nahiya na ako nagambalain ang kanilang pamamahinga. Mag-isa kong tinunto ng daan papunta doon at medyo may kalayuan ang plaza sa bahay ni kapitan. Maraming eskinita ang dapat baybayin bago makarating doon. Malakas ang loob ko. Mas nangangamba ako sa mga lasing sa daanan at baka mapagtripan ako kaysa sa mga aswang o multo. Nakita kong nakabukas ang opisina ng barangay. Mabuti na lang at hindi nawala ang aking mga bag na iniwan doon. Agad akong lumakad pauwi sa bahay ni kapitan. Habang pauwi, medyo nalito ako sa mga liko-likong eskinita na aking dinaanan. Hanggang nakarating ako sa mga hindi pamilyar na kalye. Alam ko sa aking sarili na naliligaw ako sa mga oras na yon. Lakad lang ako ng lakad. Nagbabaka sakaling may madaanan akong mga tao na gising pa ng ganoong oras. Hanggang napadpad ako sa isang komunidad sa Dalampasigan. Nagtataka ako dahil napakaraming tao sa lugar na yon. Gising na gising sila, gayong madaling araw pa lamang. Nakita ko sa aking cellphone pasado 1:00 pa lamang ng madaling araw. Dahil abala ang lahat sa Dalampasigan, hindi nila nahalata ang aking pagdating. Doon ako dumaan sa harap ng mga kabahayan. Ang pinakalikod nito, ang Dalampasigan na mismo. Hanggang nakaabot ako sa pinakagitnang bahagi, ay may daan doon papunta sa Dalampasigan na mismo.
Napahakbang na ako para lumapit sa mga taong nagtitipon-tipon doon nang may humablot sa aking kamay papasok sa isang barong-barong na gawa lamang sa pawid at mga pinagtagpi-tagping yero at kawayan bilang pinakapundasyon nito. Agad niyang tinakpan ng kanyang kamay ang aking bibig at bumulong siya sa akin na iwasang lumikha ng ingay. Doon ko lang nabatid na babae ito. Tinanong niya ako kung ano ang ginagawa ko sa kanilang baryo. Pinahayag ko naman na ako ay naliligaw. May outreach program kami sa barangay na yon. Pero sa kamalasan, naiwan ko ang aking mga gamit at gabi na ng aking maalala. Pero nang pabalik na ako, ay naligaw na ako sa dami ng eskinita na dapat daanan. Nagpakilala ang babae na Dina. Iisang universidad lang ang aming pinapasukan, pero sa ibang kurso at kolehiyo lamang siya nabibilang. Kilala ako sa aming paaralan dahil aktibo ako sa mga activities at isang achiever din sa academics. Kilalang kilala ako ni Dina, kaya nagtaka siya nang makita niya ako sa 10 oras ng gabi. Mabuti na lamang at siya ang nakakita sa akin at agad niyang nakilala. Doon na ipinaliwanag ni Dina na napakadelikado ang aking ginawa. Kinatatakutan ng kanilang barangay pagsapit ng dilim. Dahil dito nakatirik ang isang komunidad na puno ng kilabot at lagim. Sinabihan niya ako na lakasan ko ang aking loob at huwag agad-agad magpapasindak sa mga tanawin na aking matutunghayan. Lumabas kaming dalawa sa kanilang tahanan. Ang pinakapader ng pamayanan ay malalagong Chinese bamboo. Doon ay sumuot kaming dalawa. Delikado kapag nanatili kami sa loob ng tahanan ni Dina. Baka may pumasok at makita pa ako. Napakaraming tao sa mga oras na iyon sa kanilang baryo. Paroot parito ang mga ito na halatang may pinaghahandaan na kaganapan. Doon na isinalaysay sa akin ni Dina na ang liblib na baryong aking nasalapuhan ay ang kinatatakutang baryo sa Dumangas. Baryo ng mga aswang. Isinalaysay ni Dina sa akin na kahit ang mga residente mismo ng barangay ay todo ingat sa kanyang kalahi. Kaya kung aking makikita, pagkagat ng dilim, nakapinid na ang mga bintana at kabahayan. Kahit maliwanag, sinisigurado na ang mga tahanan ay nakasara, lalo na ang mga may bagong silang na sanggol na pinakamabango sa kanilang lahi ng mga aswang. Inamin ni Dina sa akin na isa siya sa kanila, pero natutunan niyang talikuran ng ganoong kultura. Napagtagumpayan niyang disiplinahin ang sarili at turuan na ibaling sa mga alagang hayop ang pagkauhaw sa dugo at lamang loob. Isang nakakapanindig balahibong sigaw ang nagpatigil sa aming mahinang usapan at ipinagtapat ni Dina na kaya abala ang kanyang mga kabaryo ay dahil halos araw-araw kung kumatay ng tao ang kanyang kalahi. Mabilis na hinila ni Dina ang aking kamay papunta sa isang barong-barong dahil may naamoy siyang aswang na papalapit. Nag-alala si Dina sa pangamba na may nakaamoy sa aking presensya kaya lumapit ang aswang sa aming pinagkukublihan. Mula sa siwang ng barong-barong, malinaw kong natatanaw ang ginagawa ng kanyang kalahi. Kasalukuyan silang humihiwa ng karne na batid kong iyon ang narinig kong palahaw kanina. Ilang saglit pa, hila-hila ng kalalakihan ng isang binatilyo na sa tansya ko ay nasa edad ng 13 o 14. Nakauniforme pa ito na kulay puti na polo. Nagpupumiglas ang batang lalaki, pero ano ang kanyang laban sa naglalakihang katawan ng mga lalaking aswang? Umiiyak ang binatilyo, nagmamakaawa na huwag siyang patayin. Ipinatong ng mga aswang ang kawawang nilalang sa isang papag. Humiyaw ang binatilyo sa sobrang takot. Hindi ko na kinaya ang sumunod na pangyayari. Pinikit ko ang aking mga mata.
Ayaw kong makita ang malagim na kamatayan ng kawawang bata. Iniisip ko na aligaga ang kanyang magulang sa paghahanap sa anak. Pero narito sa liblib na baryo ng mga aswang at ginagawa nilang pantawid uhaw ang dugo at lamang loob. Naiisip ko ang mga pangarap ng batang kanilang kinakatay, pangarap ng kanyang magulang at pangarap na mawawalan ng katuparan dahil sa mga nilalang na alipin ng karumal-dumal na gawain. Mababakas ko sa mukha ni Dina ang labis na awa at pagkahabag. Namumula ang kanyang mga mata, nagbabadya ng pagpatak ng likido. Alam ko sa aking sarili na iba ang dalaga sa kanyang kalahi. Matalino si Dina dahil hindi ito makakapasok sa unibersidad kung kulang ang kanyang talino. Nagkataon lang na ipinanganak siya sa lahing aswang. Subalit kung pwede lang mamili, sino ang magnanais na mapabilang sa ganitong lahi? Niyakap ko si Dina at tuluyang bumagsak ang kanyang luha. Tinanong ko si Dina kung iyon na ang huling biktima. Umiling ang dalaga. Ibig sabihin, mayroon pang kasunod. Tinanong ko ang dalaga kung bakit ang dami nilang kakatayin. Ayon sa kanya, nakadepende na ang dieta ng kanyang kabaryo sa karne ng tao, sa dugo at lamang loob. Labis akong nanlumo sa aking narinig. Hindi na pangpatid sa uhaw ang kanilang ginagawa, kundi banta na sila sa pagkaubos ng sangkatauhan. Naalala ko ang isang sikulo ng kalikasan. Malamang ang mga aswang ang katunggali ng tao sa pagpaparami katulad ng baboy, kambing at mga manok. May mga predator na banta sa kanilang pagkaubos, isa na doon ang mga tao. Tinanong ko si Dina kung saan nanggaling ang kabataan na kanilang kinakatay. Nagmula daw ang mga kabataan sa isang pribadong paaralan sa syudad. 6 daw silang dumating. Niyaya sila ng kaklase na anak ng kanilang kabaryo. Ang sadya ng mga bata ay para sa kaarawan. Pero hindi nila alam na sila ang pangunahing putahe na pagsasaluhan ng baryong iyon. Tinanong ko si Dina kung saan nakaimbak ang natitirang 4 pa na kabataan. Itinuro niya ang isang kubo sa hindi kalayuan. Ang baryo ay natatanglawan lamang ng mga sulok na nakahilera sa harap ng baybayin. Medyo aandap-andap na lang na liwanag ang umaabot sa kinalalagyan ng natitirang kabataan. Kinausap ko si Dina. Nagabayan niya ako at ililigtas ko ang kabataan. Sa una ay umiling ito. Bakas ang takot sa kanyang muka. Nag-aalinlangan sapagkat mapanganib ang binabalak kong hakbang. Kinausap ko siya na kapag hindi ko ginawa, habang buhay akong tutugisin ng aking konsensya. May paraan para maligtas ko ang kabataan, pero hindi ko ginawa. Kahit mapanganib, kailangan kong sumugal. Mapangahas ang hakbang na aking gagawin at tanging dasal lang ang aking armas. Sa huli, tumango si Dina. Pinagplanuhan namin ang hakbang na gagawin. Matalino si Dina. Agad niyang nakukuha ang aking mga plano. Lumabas siya sa barong-barong at kailangan niyang gumawa ng kaguluhan para mailigaw ang atensyon ng lahat. Doon sa dulong parte ng kabahayan, may mga lalaking nag-iinuman doon. Nagsisisigaw si Dina at sinugod ang mga lalaking nandoon. Sinabi niya na binalak siyang gasain habang natutulog. Nagsitakbuhan ng mga taong nagkukumpulan na kasalukuyang naghihiwa ng karne. Iyon na ang hudyat para simulan ko ang hakbang. Agad kong tinunton ang barong-barong doon at doon ako dumaan sa likod. Sumilip ako sa siwang ng dingding. Mula doon tanaw na tanaw ko ang 3 binatilyo at 1 dalagita. Umiiyak ang 3 binatilyo at tulala naman ang dalagita.
Tumapat ako sa dingding sa bahaging sentro ng 3 binatilyo. Nagsalita ako sa mahinang boses na lumapit sa siwang sa bandang madilim. Agad tumalima ang 3 bata. Sinabihan ko silang huwag lumikha ng ingay. Bakas ng takot sa kanilang muka at sinubukan ko silang pakalmahin. Pati ang dalagita ay kinausap ko na tigilan muna ang pag-iyak. Ipinabatid ko sa kanila na susubukan ko silang itakas, kaya tatagan nila ang kanilang loob. Halatang may mga kaya sa buhay ang kabataan. Mababakas sa kanilang muka. Ang isang binatilyo ay kinakausap ako sa salitang English. Ayon sa kanyang kasama na binatilyo, hindi nakakaintindi ng hilagay nun. Siniyasat ko ang buong barong-barong. Gawa ito sa solid na kahoy. Gawa sa pawid ang bubong. Kailangan kong baklasin ng mga pawid para makagawa ng butas at doon padaanin ng 4 na kabataan. Dahan-dahan kong binaklas ang harang para makagawa ng espasyo. Tulong-tulong ang 3 binatilyo para makasampa ang dalagita at agad sumunod ang 3. Yumakap ang 4 na kabataan sa akin at pinadama ko sa kanila na hindi sila nag-iisa. Gaya ng napag-usapan namin ni Dina, hihintayin ko siya sa madabong na halaman na pinagkukublihan namin kanina. Medyo natagalan pa bago makabalik si Dina. Sa pag-uusap namin ng 4 na kabataan, mga magkakaklase pala silang 7 sa isang Catholic school. Dahil wala naman silang klase at tapos na sila magpapirma ng clearance, niyaya umano sila ni Ninette na pumunta dito sa kanila. Sa pangakong ihahatid silang 6 sa terminal pabalik sa syudad bago mag-alas 5. Niyaya sila ni Ninette na tumambay muna sa barong-barong na iyon at agad siyang umalis. Ayon sa kanila, hinintay nila si Ninette na bumalik. Pero inabot na sila ng alas 5 ay hindi pa rin nakakabalik ang kaklase. Sinubukan nilang lumabas para hanapin ito pero huli na ang lahat dahil nakasarado na ang pinto. 2 araw na silang nakakulong sa kubo at medyo nanghihina na ang kanilang katawan. Tubig lang ang laman ng kanilang sikmura magmula kahapon. Sumasaglit umabot si Dina sa kanila kapag walang matang tumitingin. Kaya pala tulala ang dalagita dahil nobyo niya ang binatilyong kinatay ng mga aswang. Siya sana ang kakatay ng mga aswang pero nanlaban ng lalaki. Kaya ito ang kanilang inuna. Sa isip ko, kahit nasa bingit ng kamatayan, pag-ibig pa rin ang namamayani. Sabi ni Dina, kailangan na naming makalisan bago mabatid ng mga aswang na nakatakas ang mga bata. Agad naman kaming kumilos. Hindi pwedeng manatili kami sa madabong na puno ng mga bansot na kawayan. Hinintay namin na magsibalikan ng mga aswang sa kanilang ginagawa. Pero talagang minalas kami ng mga oras na yon. Agad na batid ng mga nilalang na wala na ang kanilang mga bihag. Mabilis nagsipulasan ng lahat para hanapin ang nawawalang kabataan. Hinila kami ni Dina na bumalik sa barong-barong na pinagtaguan namin kanina. Ayon sa kanya, huli na ang lahat. Nasa kakahuyan na ang kanyang kalahi. Pati ang labasan may mga aswang na nagkalat doon. Hinalungkat ni Dina ang ilalim ng papag at pinagtulungan naming iangat ang mga lambat na nakatambak doon. Isa-isa naming pinapasok ang mga bata. Medyo lumulubog ang kanilang katawan sa buhangin at sinabihan ko sila na unti-unti nilang hukayin para mas lumubog pa ang kanilang katawan. Mabuti na lang at hindi mahina ang loob ng mga bata. Kahit mahirap ang aming sitwasyon, nananatili silang kalmado. Nag-uusap kami ni Dina kung paano malulusutan ang napakahirap na sitwasyon na aming kinalalagyan. Iniisip ko na lang na may plano ang Panginoon kung bakit naligaw ako sa liblib na baryo. Hindi ako pwede mapanghinaan ng loob.
dahil sa akin humuhugot ng lakas ang 4 na kabataan. Nasa mga kamay ko ang kanilang magiging kapalaran. Positibo ako na hindi ako pababayaan ng Panginoon. Ano man ang kapalaran ko sa gabing iyon, siya na ang bahala. Sinabihan ko si Dina na wala na kaming ibang paraan. Kailangan ng lumaban kapag kailangan. Hindi pwedeng magtago na lang kami. Napakadami ng aswang na naglipana sa paligid. Dinig na dinig ko na ang mga naglulundagang nilalang sa bubungan. Unti-unting dumadami ang mga nilalang na nakapalibot sa barong-barong na aming pinagtataguan. Kailangan kong iligaw ang mga aswang para maalis ang kanilang atensyon sa lugar na yon. Sa muling pagkakataon, hindi pumayag si Dina. Dahil wala akong bitbit na kahit anumang armas na pwedeng gamitin para ipagtanggol ang aking sarili. Tumakbo si Dina palabas. Sinadya niyang bilisan papunta sa madilim na kakahuyan. Sinadya pa ni Dina na lakasan ang tunog ng kanyang pagtakbo para makaagaw siya ng pansin sa mga aswang. Agad namang nagsipulasan ng mga nilalang na nakapalibot sa barong-barong na iyon. Alam ko sa aking sarili na pansamantala lang ang pagliligaw ni Dina sa mga aswang. Anumang oras, babalik na ang mga yon. Kailangan kong makaisip ng paraan. Hindi pwedeng umasa na lang ako sa pangliligaw ni Dina sa kanyang mga kalahi. Inilibot ko ang aking paningin kung ano ang pwede kong gamitin na sandata panglaban sa mga aswang. Sa dingding, may nakakabit na metal. Solid na metal. Hindi ako nagkakamali. Ginagamit iyon na angkla sa bangka. Mabigat iyon at sino man ang malalapatan ng malaking metal talagang masasaktan. Hindi na nakabalik si Dina. Lumipas na ang ilang minuto pero wala pa rin siya. Muling nagsibalikan ang mga nilalang sa barong-barong. Kitang-kita ko na ang mga matang sumisilip sa siwang. Tiniis kong wag gumalaw. Noong medyo tumahimik ang paligid, binulungan ko ang binatilyo na nagkukubli sa ilalim ng lambat. Sinabihan ko siya na kahit anong mangyari kay kuya nyo, wag na wag kayong lumabas o lumikha ng ingay. Manatili lang kayo dyan sa ilalim. Alam ko na batid na ng mga aswang na nandoon ako sa loob. Tinalasan ko ang aking pandama. Kahit madilim kitang-kita ko ang isang nilalang na papalapit. Nangingintab ang kanyang katawan sa langis. Nangangamoy bulok na kopra ang paligid. Maya-maya pa, naramdaman ko na may humablot sa aking kaliwang paa. Sinusubukan ko siyang tadyakan pero napakalakas niya. Hindi man lang niya iniinda ang aking atake. Dahil sa dulas ng kanyang kamay, ay nakawala ako sa kanyang pagkakahawak. Magkasunod na pukol ang aking pinakawalan. Lahat ay tumama sa katawan ng aswang. Nanghina ang kanyang katawan at agad ko siyang pinasadahan ng magkasunod na tadyak at tumilapon siya palabas ng barong-barong. Nag-uunahan ang kanyang mga kasama na buhati ng aswang. Sa mga oras na yun, nawala ang aking takot. Hindi na ako umalis sa pinto ng barong-barong. Nag-aalinlangan ng mga aswang na pumasok dahil sa nasaksihan sa kanilang kauri na malamang ay napuruhan ko. Sa bigat ng metal na aking hawak, nagsilundagan ng iba pang mga aswang sa bubungan. Sinisira nila ang bubong at ang iba pilit na inaabot ako sa loob. Walang humpay na atake ang ginagawa ko. May mga nangangahas na masukol ako mula sa bubungan at mayroon sa pinto. Damang-dama ko na humihina na ang aking pag-atake. Nauubos na ang aking lakas. Dahil sa bigat ng armas na aking ginagamit, marami ang aswang na aking napuruhan. Mapababae o lalaki, hinahampas ko ng mabigat na bakal. Pero sa tansya ko, ilang minuto na lang, kusa nang bibigay ang aking katawan. Napakarami ng aswang sa labas ng barong-barong.
Napasinghap na lang ako sa kawalan at sa isip ko, nagdasal ako na kung iyon na ang oras ng aking kamatayan, sana ibalato niya na lang sa akin ang 4 na buhay na nagkukubli sa ilalim ng papag. Ilang minuto pa ay tuluyan ng bumigay ang aking katawan. Unti-unting dumilim ang aking paningin at nagpaubaya na ako. Akala ko, yun na ang katapusan ng aking buhay. Pero talagang makapangyarihan ng panalangin. Dumating si Kapitan, kasama niya ang kanyang mga tanod. Armado sila ng mga baril. Nagsipulasan ng mga aswang na nakapaligid sa barong-barong at agad akong inalalayan ng isang tanod. Agad kong itinuro sa kanila ang mga bata na nasa ilalim ng papag. Pagkalabas ng papag, mahigpit na yumakap ang 4 na bata sa akin. Binuhos nila ang lahat ng luha na kanina pa nila pinipigil. Niyakap ko rin sila at sinabihan na mabait ang Diyos at hindi tayo pinabayaan. Isa-isa kaming inalalayan ng mga tanod. Kasama pala ni Kapitan si Dina. Siya pala ang humingi ng tulong sa barangay. Palabas na kami ng baryo na iyon nang matanaw namin na papalapit ang isang kawan ng mga aswang. Hindi natinag si Kapitan at hinintay pa niya na makaharap ang matandang babae na may katabaan. Tinanong ko si Dina kung sino siya. Sabi niya, ang pinuno ng kanilang baryo. Ganito ba ang iyong pagmamalasakit sa iyong kalahi, Kapitan? Dapat kung may nilalang na makakaintindi sa amin, number 1 na ikaw yon. Kami ang iyong kalahi, hindi ang mga pangkaraniwang nilalang na yan. Alalahanin mo na ang iyong ninuno minsan nang namuno sa baryong ito. Isa kang hambog at lapastangan sa iyong pinanggalingan. Bakit mo sila pinagkakait sa amin? Sila ay nilalang para maging pagkain ng tulad natin. Saad ng matandang babae. Medyo nagulat ako sa aking nalaman na pati pala si Kapitan ay isang aswang. Pero gaya ng paliwanag ni Kapitan sa pinuno ng baryong yon, nakasabay ng paglisan niya ang pagputol ng kanyang ugnayan sa kanilang lahi. Matagal na si Kapitang namumuhay kagaya ng normal na tao. Hinamon pa siya ni Kapitan na kapag magmamatigas sila na paalisin ang kanilang bihag, magkakasubukan sila. Umatras ang mga aswang sa baryo ni Dina, pero bago sila lumisan, nagbanta sila sa dalaga na sa susunod nilang makita ito, maniningil sila sa pagtatraidor sa kanilang lahi. Umuwi kami na bitbit ang 4 na kabataan. Inisip ko na lang na ito ang dahilan kung bakit ako napadpad sa liblib na baryong yon. Dahil may kawang gawa ako na dapat gampanan. Pero nasa ibang antas na. Nakaligtas na ako ng buhay at mukhang naging instant tatay pa sa 4 na batang nakakapit sa akin. Bago kami pumunta sa pulis, kinausap kami ni Kapitan tungkol sa lihim ng barangay. Hindi niya hiniling na pagtakpan namin ng pagpatay ng mga kabaryo ni Dina. Ang tangi niya lang pakiusap na ilihim sa lahat na ang residente sa kanyang barangay ay pawang mga lahing aswang. Pero kagaya ni Kapitan, karamihan sa kanyang kalahi pinili na mamuhay ng normal. Kumakain katulad ng normal na mga tao at lumalaban ng patas sa buhay. Nagpaiwan si Dina kay Kapitan, pero binilinan ko na wag aalis dahil babalikan ko siya agad. Nakiusap ako kay Kapitan na protektahan si Dina dahil baka totohanin ng pinuno ng kanilang baryo ang kanyang banta. Isinalaysay namin lahat ng pagpatay na ginawa ng kalahi ni Dina at nakaharap ko din ang mga magulang ng 4 na bata. Nag-alok pa ang mga ito ng pera bilang gantimpala sa aking ginawa, pero hindi ko tinanggap. Para ko na ring ipinagbili ang aking prinsipyo kapag ginawa ko yon. Hiniling ko rin sa pulis na panatilihing lihim ang aking ginawang kabayanihan. Bago umalis sa presinto,
Mahigpit na yakap ang binigay ng 4 na bata sa akin. Nakakataba ng puso. Nangako naman ako sa kanila na magkikita pa kami. Agad kong binalikan si Kapitan at personal na nagpasalamat. Dahil kung hindi siya agad tumugon, malamang na naging agahan na ako ng mga aswang. Si Dina naman wala ng pamilya na mauuwian dahil sa akin. Dahil pinili niya ako, pinili niyang iligtas ang aking buhay. Kaya nararapat lang na siya naman ang piliin ko. Tama po kayo ng iniisip. Binitbit ko po pauwi si Dina. Nagsinungaling ako sa aking magulang. Sinabi ko na pinalaya si Dina dahil nahuli kami ng kanyang magulang na nagsasama sa isang silid. Sinabi ko sa aking mga magulang na ka-live-in ko si Dina. Sa unay nagalit sila, pero nang malaman nila na isang huwara na estudyante si Dina, nang hinayang sila at nangako na susuportahan ang kanyang pag-aaral hanggang sa makatapos. Bumalik kami ni Dina sa pag-aaral. Lagi kaming magkasama ng mga batang iniligtas ko sa baryo. Kinupkup kami ng pamilya ni Marian habang nag-aaral. Si Marian ang dalagitang tulala noon sa baryo dahil sa sinapit ng kanyang nobyo. Sabay-sabay kaming 6 magsimba tuwing linggo at palaging tumatambay ang 3 binatilyo sa bahay ni Marian. Kami ni Dina ang nagsilbing tutor ng 4 na bata. Tatay Dan at Nanay Dina ang tawag nila sa aming dalawa. Niligawan ko na rin ang tuluyan si Dina at naging makatotohanan na ang aming pagpapanggap. Lumipas pa ang 1 taon. Pareho kaming nakapagtapos ng kolehiyo. Nagtapos ako na may mataas na karangalan. Si Dina naman, nagtapos na ang magulang ko ang kasama niya sa pagmarcha. Dama ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Niyakap ko si Dina ng mahigpit at pinadama sa kanya na hindi siya nag-iisa. Napamahal na rin si Dina sa aking mga magulang. At syempre ang 4 na sungot sa aming buhay ni Dina, hindi nawala sa aming pagtatapos. Tuwang-tuwa naman ang aking magulang dahil nagkaroon na sila agad ng 4 na instant apo. Agad nakapasa sa exam si Dina at naging ganap na guro. Ako naman, nawili sa pagnenegosyo at sa awa ng Diyos ay lumalago. Tinuloy ko ang pagpasok sa law school at ngayon ay kasal na kami ni Dina. Sa kasalukuyan, 6 na ang aking anak. 2 ang sa amin talaga ni Dina at yung 4 na siblings by heart. Dumating man ang panahon na kailangan ni Dinang umuwi sa kanyang kabaryo, ibibigay ko sa kanya. Dahil naniniwala naman ako na babalik siya sa amin na kanyang pamilya. Naligaw man ako sa liblib na lugar. Naging daan naman ito para mahanap ko ang kabiyak ng aking puso. Magandang araw po sa inyong lahat. Nais kong ibahagi ang kwento at karanasan ko sa aswang. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Andrea. Hindi ko tunay na pangalan. Nangyari po ito noong taong 1976. Maaga po akong nag-asawa. 16 na taong gulang na po ako noon at napangasawa ko si Jethro. Mas matanda si Jethro ng 15 taon. Opo, tama po kayo. 31 taong gulang na siya nang maikasal kami. Hindi ko gustong maikasal sa kanya dahil hindi naman siya ang kasintahan ko noon, kundi si Romel. Gwapo naman si Jethro at makisig ang katawan nito dahil sa pagbubuhat niya palagi ng mga sako-sakong mais sa amin tuwing umaga. At kapag hapon ay kumikita rin siya sa pagpapasada ng tricycle. Sa kanya ako madalas napapasakay kapag pauwi na ako sa bahay dahil maagang umuuwi ang iba niyang mga kasama. Iilan na lang kasi ang mga pasahero kapag oras na ng 5:00.
kapag galing ako sa school ay maglalakad pa ako papunta sa paradahan ng tricycle at inihahatid ako palagi ni Romel. Sinisigurado niya na palaging ligtas akong makakauwi. Halos mga alas 6 na kasi ng hapon tsaka lang ako nakakarating sa paradahan. Minsan nga ay parang nagdududa na ako kay Jetro dahil parang sinasadya niyang hintayin ako palagi tuwing hapon. Madalas ay mag-isa lang akong sakay niya. Madalang lang na may kasama ako sa tricycle. Hindi ko naman nakalain noon na may pagtingin pala itong si Jetro noon sa akin. Dahil hindi naman niya ako kinakausap noon kapag sumasakay ako sa kanyang tricycle. Noong una ay malaki pa rin ang pagsasalamat ko sa kanya dahil ligtas akong nakakauwi. Kapag kasi wala akong masakyang pauwi ay mapipilitan akong maglakad sa gabi ng mag-isa ng halos 30 minuto. At natatakot ako dahil nga maraming sabi-sabi na may mga aswang daw sa amin. Baon ko nga noon palagi ang kalamansi at ang tangkay nito na may matutulis na mga tinik. Ngunit hindi ko alam na hindi lang pala dapat sa aswang matakot dahil mahirap din pala magtiwala kaagad sa mga tao. Natatandaan ko pang araw yon ng Miyerkules at iyon ang unang beses na nagsuot ako ng maiksing dress na winig at kurbang-kurbang mula dito ang aking katawan. Sobrang ganda ko noong araw na yon dahil JS prom namin at gusto kong maging maganda kapag isasayaw ako ni Romel. Sa pagpasok ko sa eskwela ay si Kuya Jetro ang natitira na lang na tricycle dahil medyo na-late ako noon sa pagpasok dahil sa pagbibihis at pagpapaganda. Habang palapit ako noon sa tricycle ay napansin ko ang malagkit na pagtitig sa akin ni Kuya Jetro. Nakaramdam ako ng kakaiba sa araw na yon. Nakaupo ako noon sa loob ng tricycle nang bigla akong pinalipat ni Kuya Jetro na umupo sa likod niya nang makita niyang sasakay din sila Dario at Jonel at nakatingin din sila sa akin dahil na rin siguro sa suot ko. Ma'am Andrea, dito na lang po kayo sa likod ko maupo para komportable po kayo. Baka magsiksikan ho kayo dyan sa loob at masilipan ka pa. Sabi niya. Ito ang unang beses na siya ang unang pumausap sa akin. Pinalipat niya rin ang nakasakay na lalaki sa likod niya at masama ang pagkakatingin niya sa mga ito. Lalo na noong napansin niyang tinititigan ako ng mga lalaki. Ma'am, sa susunod ho magsuot ho kayo ng mas mahaba ng konti Mukhang binabastos kayo ng mga lalaki. Maganda naman po kayo kahit na yung simple lang. Sabi niya bago niya pinaandar ang kanyang tricycle. Natahimik na lang ako noon sa kanyang sinabi at medyo nainis ako dahil sa pangingialam niya sa kung anong suot ko. Hindi ko naman kasi siya kasintahan o magulang. Pagdating ko sa eskwelahan ay nagustuhan nga ni Romel ang kasuotan ko. Pagkatapos niya ako noong isayaw ay naramdaman kong nag-iinit siya sa akin at kung saan-saan na napapadpad ang malikot niyang mga kamay. Pinupuno niya rin ako ng halik noon. May nangyayari na kasi sa amin noon ni Romel at lingid yun sa kaalaman ng aking mga magulang. Pagkatapos nga ng prom ay inaya ako ni Romel sa kanyang boarding house at dito nga ay mayroon na namang nangyayari sa amin. Pinipilit niya nga akong wag nang umuwi noon pero natatakot ako noon sa aking mga magulang. Huwag ka na umuwi mahal. Anong oras na Pagka-alas 7 na ng gabi. Baka wala ka na ring masakyan. Sabi niya habang nakahiga kami noon sa kanyang kama. Subukan pa rin nating tignan. Baka hindi rin uuwi ka agad ng mga sasakyan dahil alam nilang may JS prom ngayon. May mga kasabayan ako mga estudyante at magulang. Hindi ko kasi alam kung paano ako magsisinungaling sa aking mga magulang bukas kapag nagtanong sila kung saan ako natulog. Maghihinala ang mga yon. Sabi ko sa kanya. Ano ba yan? Sige na nga lang. Magbihis ka na at ihatid na kita. Pagtatampo niya.
Pagdating nga namin sa paradahan ng tricycle ay wala kaming nadatnan doon. O diba? Sabi ko sa iyo wala nang masasakyan eh. Halika na. Sabi niya at hawak na niya ang kamay ko noon at aalis na sana kami. Pero narinig kong may tricycle na paparating. Romel, teka. Meron natang kakarating lang. Sabi ko. Pagtingin namin ay nakilatis ko nga ang pulang tricycle ni Kuya Jetro. Umarada siya sa harap namin at walang kangiti-ngiti sa kanyang labi. Ito ang unang beses na nakita ko siyang ganoon dahil madalas ay nakangiti siya palagi kapag nakikita niya ako kahit pa hindi niya ako kinakausap. Para bang galit ito. Hindi ko na lang ito pinansin at nagpaalam na ako kay Romel. Hinalikan pa ako ni Romel ng ilang minuto bago niya ako pinakawalan at sumakay sa tricycle. Para bang umaasa pa kasi siya na hindi ako uuwi. Umandar kaagad ang tricycle pagkasakay ko at hindi na naghintay pa ng ibang pasahero si Kuya Jetro. Sa pagod ko ay komportable na akong pumikit upang matulog muna sandali. Total diretso naman sa amin ang tricycle at gigisingin na lang siguro ako ni Kuya Jetro. Hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na pala ako ng mahimbing. Nagising na lang ako nang biglang umaangat-angat ang tricycle dahil sa mabatong daan. Nagtaka ako dahil parang ang tagal ko nang nakatulog. Ngunit parang hindi pa rin kami nakakarating sa bahay. Mabato pa ang daang dinadaanan namin. Hindi naman ganito kabato ang daan pa uwi sa amin. Kaya nagtaka na ako. Inobserbahan ko pa muna ng ilang minuto ang daan hanggang sa nagpanik na ako dahil alam kong iba na ang lugar na kinaroroonan namin. Kuya Jetro, saan po ito? Hindi po ata ito yung daan pa uwi ah. Sabi ko ngunit hindi niya ako pinapansin. Parang galit pa rin ito na nanlilisik ang kanyang mga mata at diretso pa rin ito sa pagpapatakbo ng kanyang tricycle. Umiiyak na ako noon at sumisigaw ng tulong. Nakikiusap ako sa kanya na iuwi na ako, ngunit hindi pa rin siya nakikinig. Sa takot ko ay tumalon ako sa damuhan at malaki ang sugat na natamo ko sa lakas ng pagkakabagsak ko sa lupa. Uugod-ugod akong sinubukang makatakas, subalit nahabol niya pa rin ako. Sa laki ng katawan ni Kuya Jetro, ay kahit na anong gawin kong pagpupumiglas ay wala akong magawa. Hindi na niya ako sinakay sa tricycle at buhat-buhat niya ako tsaka siya naglakad. Halos mga 10 minuto siguro yon hanggang sa marating namin ang isang kubo sa kakahuyan. Dito ay malaya niya akong ginapos at hinalay. Paulit-ulit yon hanggang sa magsawa siya. Habang ginagawa niya yon, ay nakatakip ang kanyang isang kamay sa bunganga ko at nagsasalita siya. Sana mapatawad mo ako sa ginagawa ko sa iyo. Mahal na mahal kita, Andrea. Sana mapatawad mo ako dahil hindi ko napigilan ang sarili ko. Ito ang sinasabi niya habang umiiyak at isinasagawa niya ang paggagahasa sa akin. Pagkatapos niya ay nanghina na ako. Hindi ko na alam kung ano ang susunod niyang gagawin, kung papatayin niya ba ako dahil handa na akong mamatay. Sa kababuyang ginawa niya sa akin noong gabing yon, ay hindi ko na nakikita pa ang sarili kong magiging masaya pa. Para akong isang papel na binihisan niya. Pagkatapos ay binuhat niya ako na parang prinsesa, tsaka maayos niya akong isinakay ulit sa tricycle niya upang umuwi. Hanggang sa makarating na kami sa bahay. Bumaba ako kaagad at kaagad namang umalis din si Jetro. Maya-maya pa, ay mag-asawang sampal pa ang sumalubong sa akin mula sa aking ina. Hindi ka na nahiya, Andrea? Napakabata mo pa para mag-boyfriend. Anong oras ka na nakauwi? Nakita ka daw nitong si Jetro, kasamang boyfriend mo. Ipinasundo kita sa kanya. Galit na sabi niya sa akin.
Hindi ba niyo alam na yung Jetro na yan ang gumahasa sa akin? Sana kung alam ko lang na natili na lang ako kay Romel. Umiiyak na sabi ko. Abay, sumasagot ka na sa amin. Kung gano'n ay magpakasal na lang kayong dalawa ni Jetro. Mas gusto pa namin sa kanya kaysa doon sa nobyo mong si Romel. Kaya kang buhayin ni Jetro. Sa tingin mo ba kapag nalaman ni Romel na ginahasa ka ni Jetro, matatanggap niya yon? Walang lalaking rerespeto sa babaeng ginahasa. Sabi sa akin ni Papa na sadyang kumurot ng sobra sa puso ko. Hindi ko akalain na ganitong klaseng tao ang aking mga magulang. Napakawalang kwenta nila at ipapakasal pa talaga ako sa taong gumahasa sa akin. Kinabukasan ay tumakas ako mula sa bahay. Sumakay ako ng ibang tricycle noon at minabuti kong hindi ako makikita ni Jetro. Dali-dali akong dumiretso sa boarding house ni Romel at niyakap ko siya ng mahigpit habang umiiyak. Dala-dala ko noon ang ilan sa mga kagamitan ko. Tumakas na tayo, Romel. Magsama na tayo, sabi ko. Nagtaka noon si Romel at dito nga ay ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari sa akin noong gabing yon. Subalit hindi ko inaasahan na mas masasaktan pa pala ako sa sasabihin niya. Di ba kasi sinabi ko na sa'yong huwag ka nang umuwi nung gabing yon? Pinilit kitang dito ka na lang matulog. Pero anong ginawa mo? Pinagpilitan mo pang umuwi. Romel, seryoso ka ba? Sa lahat ng sinabi ko sa'yo, ako pa talagang sisisihin mo sa nangyari. Sabi ko habang tumutulo na ang luha sa mga mata ko. Andrea, mahal kita pero pasensya ka na. Parang hindi ko kayang tanggapin ang nangyari. Siguro'y mabuti nang maghiwalay na muna tayo. At kung tayo talaga para sa isa't isa, ay magtatagpo pa rin tayo. Alam mo, mas hayop ka kaysa kay Jetro. Pare-parehas kayo nila Papa. Kailan pa nasukat ang pagmamahal mo sa kung ilang lalaki ang nakapasok sa akin, Romel? Wala kang kwenta. Sabi ko at kinuha ko ang mga gamit ko at lumabas na ako. Paglabas ko ay nakita ko si Jetro dahil sinundan pala niya ako. Para siyang maamong tuta na nakayuko at hindi makatingin ng diretso sa akin. Naganap nga ang kasalan sa amin. Lahat ay nagulat sa balita pero wala na akong nagawa pa sa kagustuhan ng aking mga magulang. Sa kubo, kung saan ako hinalay ni Jetro, ay dito kami nagsama. Sunod-sunuran si Jetro sa lahat ng utos ko at sobra ang galit ko sa kanya. Ginawa ko siyang parang katulong. Para siyang maamong tuta na lahat ay oo ang sagot niya sa lahat ng kahilingan ko. Hanggang sa nabuntis ako. Hindi ako noon sigurado kung si Romel o si Jetro ang ama dahil yun lang naman kasi ang huling beses na may gumalaw sa akin. Doon niya ako sa maliit na bahay ni Jetro at kita yun ng kanyang ina na si Nanay Belinda. Maging ang ina ni Jetro ay inuutos-utusan ko lang na parang katulong at sumusunod naman. Alam ko kasing kahihiyan para sa kanya ang ginawa ng kanyang anak. Mababait naman silang mag-ina pero hindi pa kasi humuhupa ang galit ko sa anak niya. At pinangako ko pa noon na hinding-hindi ko ito mapapatawad. Minsan nga ay parang hindi ko nakilala ang sarili ko dahil parang ang sama-sama ko na. Wala akong respeto kay Nanay Belinda na wala namang kasalanan sa akin. Sobrang maalagain niya. Lahat din ng mga pangontra sa aswang ay dinadala niya dahil baka daw aswangin ako. Binigyan niya ako ng langis na may halong katas ng kalamansi at inilalagay ko ito sa aming palapag. Kapag kumulo daw kasi ito, ay ibig sabihin ay mayroong aswang na aali-aligid. Kahit na wala ako noong pakialam sa batang nasa sinapupunan ko, ay gusto ko pa ring buhayin ito. Hindi naman kasi ako ganoon kasama upang pabayaan lang ito.
Kapag nga may naririnig akong kaluskos at kalampag sa labas ng aming bahay tuwing gabi, ay gustong-gusto kong iniistorbo ang asawa ko. Paraan ko kasi yon upang magdusa siya lalo sa ginawa niya sa akin. Sinasabuyan ko siya ng tubig habang tulog para tignan ang nasa labas. Kahit pa hindi kumukulo ang langis at tahimik naman sa gabi, ay ginagawa ko pa rin ito sa kanya. Oh, gumising ka dyan. Gusto mo ba mamatay kami ng anak mo? Kumukulo yung langis. May aswang na naman na gustong kunin ng anak mo. Sabi ko, tsaka ako tatawa at aasa rin siyang ipakain na lang kaya ang bata sa sinapupunan ko dahil bunga lang naman ito ng kasalanan. Manghihingi na naman niya ng kapatawaran sa akin at iiyak na parang aping-api. Naiinis ako kapag ganito dahil sa puso ko ay nakakaramdam ako ng awa sa kanya kapag pinapahirapan ko siya at hindi naman dapat. Parehas sila ng kanyang ina na sobrang bait at wala talaga akong masabi. Sabi ko nga siguro kung dinaan niya sa maayos na paraan, baka naging maayos ang relasyon namin. Hanggang sa nanganak na ako, maayos naman ang kalagayan ng bata at sigurado ako noon na anak yon ni Romel. Hindi kasi siya kamukha ni Jetro, pero kahit na ganoon ay nakita ko ang tuwa sa mukha ni Jetro. Masaya niya kasing buhat-buhat si baby at isinasayaw. Siya ang nagbigay ng pangalan sa bata at pinangalanan niya itong Anton. Kahit umiiyak ang bata noon at gutom na gutom, ay hindi ko ito pinapansin. Si Jetro ang gumigising at siya ang nagpapadede sa anak ko. Maagang nasanay ang anak ko sa gatas na hindi galing sa akin. Minsan gusto ko ng puso ko na patawarin noon si Jetro, pero nagpipigil lang ako. Hindi ko kasi noon mawari dahil parang nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Hanggang sa 2 taong gulang na ang aming anak. Abala noon si Jetro sa pagsasaka at ako naman ay nasa bahay lang at buhay prinsesa. Ang simpleng pagbabantay ko sa anak kong si Anton ay hindi ko ginagawa. Natulog lang ako at pinabayaan ko itong maglarong mag-isa. Ganito naman kasi palagi dati pa at kampante naman ako. Pero sumapit ang gabi at nang hanapin sa akin ni Jetro ang bata ay hindi na namin alam kung saan pa ito nagpunta. Sinubukan din naming tanungin sa nanay niyang si Nanay Belinda kung kinuha niya, pero hindi daw. Nagtanong-tanong si Jetro sa mga malalapit na bahay sa amin at nagpatulong din kaming maghanap sa kagubatan. Subalit wala kaming nakita na Anton. Kahit pa sa ganitong nangyari noon, ay wala akong narinig na kahit na anong paninisi mula kay Jetro. Hindi siya kagaya ni Romel. Hanggang sa makalipas na ang 1 linggo, ay hindi ko na magawang magkunwari pang wala akong pakialam sa lahat ng nangyayari. Pagod na pagod noon si Jetro. Alam kong galing siya sa paghahanap sa aming anak. Nakaupo siya sa lamesa at dahan-dahang tinatanggal ang kanyang bota. Hanggang sa bigla siyang nakatulala ng ilang minuto at maya-maya pa ay yumuko siya at nagsimulang umiyak. Pinipigilan niyang hindi makagawa ng ingay at kasabay nito ang pagyugyug ng kanyang malaking braso. Humahagulgol na ito sa pag-iyak. Naglakad ako papalapit sa kanya at nang maramdaman niya yon ay agad niyang pinunasan ng luha sa kanyang mga mata at pinipigilan ng kanyang luha. Gutom ka na ba? Pasensya ka na, ginabi ako. Anong gusto mong ulam? Ipagluluto kita. Sabi niya. Kahit na anong meron dyan. Mahinang sagot ko. Agad siyang tumalikod at nagluto ng ulam at kanin noon. Pero alam kong umiiyak pa rin siya dahil panay ang lihim na pagpupunas niya ng kanyang luha. Hindi na ako nakatiis noon
at lumapit ako sa kanya tsaka ko siya niyakap. Alam kong nagulat siya noon sa ginawa ko dahil hindi siya kaagad yumakap. Pero kasunod nun ang paghalik ko sa kanyang mga labi. Matagal at maalab na halik yon habang tumutulo rin ang luha sa aking mga mata. Mula noon ay naging magkasundo na kami ni Jethro. Ako na ang gumaganti sa kanya tuwing gabi. Nalaman ko rin na sinubukan daw niyang sumuko noon kaagad sa mga pulis nung gabi ding yon at isuko niya ang kanyang sarili. Subalit tinawanan lang daw siya ng mga ito dahil yun daw ang unang beses na nakakita sila ng lalaking siya ang gustong magpakulong dahil sa kasalanang panggagahasa. Makalipas ang 17 taon na nawawala si Anton ay may natanggap kaming report mula sa mga pulis na natagpuan na daw nila ang aming anak. Binata na ito nang makita namin siya at kinakailangan ko pang siguraduhin sa mga pulis kung ito nga ang anak namin dahil baka may ibang nawalan ng anak at baka magkapareho lang ang pagkakakilanlan nila ng anak namin na si Anton. Parang kaiba kasi ang ilong ng binata sa anak ko noon. Matangos kasi na maliit ang ilong noon ni Anton nung bata pa siya at malaki ang mga mata kagaya ni Romel. Pero sabi sa akin ng mga pulis ay posible daw na nagbago ang itsura nito. Nakita daw kasi nila ang ilan sa mga kagamitan ng aming anak na damit nung mawala ito. Kinumpirma nga namin ito ni Jethro at may pangalan pa nga ito ni Anton. Sobrang saya namin noon dahil natagpuan na namin ang aking panganay. May isa na rin kasi siya noong kapatid na si Nelia. At kasalukuyan din akong buntis noon sa pangatlo naming anak. 6 na buwan na akong buntis noong matagpuan namin si Anton. Kaya lang, ay may napapansin ako noong kakaiba kay Anton. Panay kasi ang titig niya sa tiyan ko at akala ko nung una ay naglalambing lang dahil palagi niyang hinahaplos ang tiyan ko. Inisip ko noong una ay baka ganito lang siya dahil namimiss niya kami. Subalit nakaramdam ako noon ng hilakbot at pangamba dahil sa mga sinasabi sa akin ni Anton tuwing hinahaplos niya ang aking tiyan. Mama, ang lusog-lusog ni baby. Ang lakas pa ng tibok ng puso niya. Parang gusto ko siyang panggigilan at kagatin. Sabi niya tsaka siya tumawa. Sinabayan ko na lamang siya noon sa pagtawa. Isa pa sa aking napapansin noon ang araw-araw na pagkulo ng langis sa aking kwarto. Gabi man o umaga. Palagi ko nga pinapakiramdaman lalo na sa gabi kung may ingay sa labas. Pero walang senyales ng mga aswang. Napansin kong mula lang noong inuwi namin si Anton, tsaka ko ito napapansin na magdamag ay kumukulo. Akala ko nung una ay baka nasira lang ang langis dahil sobrang tagal na nito dito. Kaya naman ay pumunta pa ako noon sa bahay ng albularyo malapit sa amin upang kumuha ng bagong langis na may patak ng kalamansi. Sinabi ko sa kanya ang madalas na pagpulo ng langis kahit pa sa umaga. Andrea, hindi nagkakamali ang langis. Nararamdaman kong malapit sa iyo ang aswang. Papalitan ko pa rin yung langis na yan. Pero kapag kumulo pa rin ito, ibig sabihin may kinakasama kayong aswang. Sabi niya. Sinabi din niya sa aking magsaboy daw ako ng asin sa labas ng aming bahay at binigyan niya ako ng buntot ng pagi kasama na rin ng mga kalamansi at tangkay nito na may matutulis na tinik. Sinabi ko kay Jethro ang tungkol dito na mayroon akong kakaibang nararamdaman na hindi si Anton ang bumalik sa amin. Itinuro ko ang kumukulong langis sa aming kwarto at sinabi ko sa kanyang bago lang ito. Sinabi naman ni Jethro sa akin na obserbahan muna namin ang kilos nito. Usap-usapan noon sa aming barangay ang aswang dahil sa maraming nagrereklamo noon
na may mga naghuhukay ng mga katawan mula sa mga libingan. Magugulat na lang daw sila na may mga parte ng katawan ng kanilang mga inilibing na mga kaanak na nakahandusay sa lupa. Kaya naman kinakailangan nila itong uliting ilibing. Ang iba ay natatagpuan na lang na wala ng laman at maraming kagat sa katawan. Nagkalat sa amin ang salitang balbal na isang uri ng aswang. Hanggang isang gabi ay napilitan akong tumayo noon sa aking higaan dahil ihing-ihi na ako. Hindi ko na ginising noon si Jethro. Alam ko kasing napagod siya sa trabaho. Paglabas ko ay nakita ko sa lababo si Anton. Nakatalikod at parang kumakain. "Anak, bakit naman dyan sa lababo ka kumakain? Doon ka sa lamesa, anak." Sita ko at hindi pa rin siya lumilingon sa akin at patuloy pa rin siya sa ginagawa niya. Ihing-ihi na ako noon, kaya naman hinayaan ko na siya at agad akong pumasok sa banyo. Paglabas ko, wala na si Anton sa lababo. Nagulat ako dahil may kutsilyong nakalapag sa lababo at parang may dugo ito. Nagsimula na ako noon kabahan at habang papalapit ako dito ay sinisigaw ko ang pangalan ni Jethro. Pagdating ko sa lababo ay wala naman akong nakita. Ang kutsilyo lang na puno ng dugo ang naiwan mula dito. Maya-maya pa ay narinig kong bumangon si Jethro at nilapitan ako. "Bakit, mahal? Anong nangyari?" Alalang tanong niya. Nakita ko si Anton kanina dito. May ginagawa siya. Parang kumakain. Paglabas ko mula sa banyo wala na siya. Pero tignan mo to. Ito yung kutsilyong ginamit niya. May dugo." Sabi ko. Nanginginig na ako noon sa takot. Niyakap ako ni Jethro at maya-maya pa pumasok si Anton galing sa labas at si Jethro ang unang kumausap sa kanya. "Saan ka galing? Anong ginawa mo, Anton? Bakit may duguan na kutsilyo dito sa lababo?" Tanong sa kanya ni Jethro. Pa, nagkatay po kasi ako ng manok. Ito nga po oh, naugasan ko na at na-chop-chop ko na. Ano ho bang nasa isip nyo?" Sabi niya sa amin. Noon ay kumalma na kaming dalawa at niyakap ko si Anton. "Naku anak, pinag-alala mo naman kami ng tatay mo eh. Hindi ko alam na magkakatay ka ng manok sa ganitong oras." Sabi ko. Ngumiti siya at sinabi niya na ginawa daw niya yon dahil alam niyang birthday daw ng kapatid niyang si Nelia. Naalala ko nga na kaarawan din pala ni Nelia sa araw na yon. "O siya, bilisan mo na at tapusin mo na yan. Bukas na natin iluto, anak. Matulog ka na ha." Sabi ko at pumasok na kami sa kwarto. Hanggang sa pagtulog ko ay hindi pa rin ako mapakali dahil sa nakita ko. Kahit pa nakita kong may hawak nga si Anton noon na manok na patunay na nagkatay nga siya ay hindi pa rin ako mapakali. Dahil sa lababo kung saan ko nakita ang kutsilyo ay may nakita din akong mahabang buhok na kasama doon sa dugo. Parang dalawa o isa lang na hibla ng buhok ng tao. Kinaumagahan, habang kumakain kami noon ng tinolang manok, ay may narinig kaming iyakan sa labas ng bahay. At doon ay nakita ko si Maring Henniber at ng kanyang asawa na si Doming. Paglabas namin ay karga-karga ng mga kalalakihan ng kabaong at namatay daw ang anak nilang si Hana. "Mare, anong nangyari? Biglaan naman yata." Tanong ko habang nakayakap kay Maring Henniber. "May aswang dito sa atin. Buntis si Hana at hindi lang ang bata ang kinuha niya." Sabi niya at humagulgul ito sa iyak. Kagabi lang daw ito nangyari. Sinabi niya sa akin ng posibleng oras na kinuha ang anak niya sa kanilang bahay.
Kinakabahan na ako noon at saka ako marahang tiningnan si Anton sa likod ko. Parang wala itong pakialam at hindi man lang tumayo sa kanyang upuan at patuloy sa kanyang pagkain. Bumalik ako sa bahay at tinanong siya kung may narinig ba siyang kakaiba kagabi dahil malapit lang naman sa amin ang bahay nila Maring Hennifer. Bababa ka lang ng konti mula sa kubo ay makikita mo na ang bahay nila. Ang sabi sa akin ni Anton ay wala naman daw. Maya-maya pa, lumabas si Nelia mula sa kwarto ni Anton at may bitbit siyang damit. "Mami, si Kuya Anton hindi marunong magligpit ng kalat." Sabi niya tsaka niya hinahawakan ng kanyang ilong gamit ang isa niyang kamay na para bang nababahuan siya sa damit na hawak niya. Nagulat kaming lahat sa nakita naming damit dahil puno ito ng dugo at hindi alam yun ni Nelia dahil bata pa siya noon. Agad na lumapit si Jethro at dito nga ay nakumpirma niyang dugo ang mantsa sa damit na yon. Nagalit si Jethro at saka niya nilapitan si Anton. "Sino ka? Bakit ka nagpapanggap na ikaw ang anak namin na si Anton?" Sabi niya at saka siya pumersa at sinuntok ang impostor. Para bang nag-iba ang itsura ng impostor na ito at namumula ang kanyang mga mata at nanlilisik ang mga ito. Nakaramdam ako ng hilakbot at umiiyak na rin sa takot si Nelia. Bigla kong naalala ang bunga ng kalamansi at ang tangkay nito na may mga matutulis na tinik at dali-dali akong tumakbo sa aking kwarto. Agad kong hiniwa ang kalamansi sa dalawa, tsaka ko piniga ito sa tangkay ng kalamansi at sa buntot pagi. Inihampas ko ito sa impostor. "Layuan mo ang asawa ko!" Sigaw ko habang nakapikit ako at hampas lang ako ng hampas sa impostor na lalaki sa harap ko. Agad itong gumawa ng ingay na parang aso na sinasaktan. Tsaka ito mabilis na umalis sa aming bahay. Duguan noon si Jethro at mabilis akong tumawag ng tulong. Humingi kami ng paumanhin noon sa mga tao dahil sa nagdala kami ng malas sa amin. Mabuti naman at naintindihan nila dahil kung susuriin ay ang mga pulis ang may kasalanan nito. Ngayon ay masaya na kaming nabubuhay ng simple kasama ng aking mahal na asawa. May 4 na rin kaming anak at matatanda na rin kami, lalo na siya. Hindi man kagaya ng iba na malaromantik ang love story ang kwento namin, ay masaya pa rin ako dahil nagkamali man siya ay napatunayan kong napakabuti niyang tao. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat sa pakikinig. Sana ay nagustuhan niyo ito at mag-iingat po tayong lahat. Nagmamahal, Andrea. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.